Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod na doktor na nag-aalaga sa kalusugan ng ating mga nakatatanda. Maligayang pagdating po sa ating talakayan kung saan ibinabahagi ko ang mga praktikal at siyentipikong kaalaman mula sa aking mahigit 30 taong karanasan sa pagtulong sa mga senior na magkaroon ng mas mahaba, mas malakas, at mas independenteng buhay. Sa isang nakaraang video, tinalakay ko ang tungkol sa mga bitamina na maaaring magpataas ng panganib ng stroke, lalo na kung kayo ay higit sa 60 taong gulang. Marami po ang nagulat doon. Pero ang ibabahagi ko ngayon ay maaaring mas ikagulat ninyo dahil hindi na tableta ang pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin ay prutas. Opo, prutas. Yung mangkok ng prutas sa inyong lamesa. Yung akala ninyong malusog na kinagawian sa loob ng maraming dekada. Yung bagay na malamang ay sinabi pa ng doktor ninyo na damihan ninyo ang pagkain. At sinasabi ko po ito ng may kabigatan sa puso. Napakarami ko nang nakitang senior na natulog nang maayos ang pakiramdam. Pero paggising ay hindi na maigalaw ang braso, hindi na makapagsalita ng diretso, o mas malala, hindi na talaga nagising. At walang sino man ang naghinala sa prutas. Ngunit ito po ang masakit na katotohanan. Habang tayo ay tumatanda, ang mga pagkaing dati nagpapalusog sa atin ay maaaring unti-unting maging kalaban natin kung hindi tayo mag-a-adjust. Ang ating mga bato kidneys ay hindi na nakakasala tulad ng dati. Ang ating atay ay hindi na nakakapag-detox sa parehong paraan. Ang ating mga ugat, lalo na ang mga nagdadala ng dugo sa ating utak, ay nagiging mas marupok, mas sensitibo. At ang asukal, potassium at asido, kahit galing pa sa natural na prutas, ay maaaring maipon at maging mapanganib kapag nasabayan ng mga karaniwang gamot o maling oras ng pagkain. Ang resulta, isang silent stroke, kadalasan sa kalagitnaan ng gabi. Walang babala, walang pangalawang pagkakataon. Hindi ko po ito sinasabi para takutin kayo. Sinasabi ko ito dahil nakita ko na ito sa aking practice, sa aking mga pasyente, mga pamilyang nawasak sa isang iglap. At karamihan sa kanila ay walang ideya na ang prutas ay maaaring may kinalaman dito. Pero heto po ang magandang balita. Hindi ninyo kailangang itigil ang pagkain ng prutas. Kailangan nyo lang maintindihan kung aling mga prutas ang dapat pag-ingatan, kailan dapat kainin, at paano ito kakainin sa matalinong paraan. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 6 na sikat na prutas na ang ilan ay malamang kinakain ninyo linggo-linggo na maaaring tahimik na nagpapataas ng panganib ng stroke kung kayo ay higit sa 60. Ibabahagi ko rin ang mga totoong kwento ng pasyente, ang siyensya sa likod ng bawat prutas, at higit sa lahat, kung ano ang maaari ninyong gawin simula ngayon para protektahan ang inyong utak, puso at kalayaan. At kung bago po kayo rito, ako po si Dr. Miguel Santos at inaanyayahan ko kayong mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang mga kaalaman na tunay na makakapagprotekta sa inyong kalusugan. Magsimula tayo sa isa sa mga pinaka-nakakagulat. Pakwan. Mukha itong nakaka-hydrate, pero para sa mga senior, maaari nitong ma-dehydrate ang inyong utak habang kayo ay natutulog. Hayaan ninyong ipaliwanag ko kung bakit.
pakwan. Pakiramdam natin ay tag-init. Magaan, makatas, nakakaginhawa, parang perpektong paraan para magpalamig at ma-hydrate. At sa halos buong buhay ninyo, malamang ay ganoon nga ito. Pero heto ang isang bagay na iilan lang na higit 10 anyos ang nakakaalam. Ang pakwan ay maaaring mag-dehydrate ng inyong utak habang kayo ay natutulog. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ang pakwan ay mahigit 90% na tubig pero ito rin ay nagsisilbing natural na diuretic. Ibig sabihin pinapadalas nito ang inyong pag-ihi. Ngayon maaaring hindi iyan mukhang malaking bagay hanggang sa maalala ninyo na maraming nakatatanda ay umiinom na ng diuretics o water pills para makontrol ang blood pressure. Kaya ano ang nangyayari kapag kumain kayo ng malaking hiwa ng pakwan sa gabi, pagkatapos inumin ang inyong gamot, aakalain ninyong nagha-hydrate kayo, pero sa katunayan, mas maraming likido ang nawawala sa inyong katawan kaysa sa naiiwan. At kapag natutulog kayo, hindi ninyo ito napapansin. Hindi ninyo nararamdaman ang dahan-dahang dehydration na nangyayari bawat oras, pero nararamdaman ito ng inyong utak. Kapag kayo ay dehydrated, ang inyong dugo ay lumalapot na parang arnibal. Mas mabagal ang daloy nito. At ang mabagal na daloy ng malapot na dugo sa mga tumatanda at kumikitid na ugat, iyan po ay isang recipe para sa pamumuo ng dugo o clot. Lalo itong mapanganib sa mga oras ng madaling araw kung kailan natural na bumababa ang blood pressure at ang utak ay nasa pinaka-vulnerable nitong estado. Ngayon, hayaan ninyong ikwento ko ang nangyari kay Mang Howard Reyes, 22, isang retiradong kartero mula sa Batangas. Siya ay isang taong seryoso sa kanyang kalusugan, naglalakad araw-araw, binabantayan ang asukal, at iniiwasan ang mga processed na pagkain. Ngunit gabi-gabi, lalo na tuwing tag-init, kumakain siya ng 2 o 3 malalaking hiwa ng malamig na pakwan bago matulog. Iyon ang kanyang routine. Isang umaga nagising si Howard na nahihilo. Pagtayo niya, bigla siyang bumagsak. Sa ER, napakababa ng kanyang blood pressure. Nakita sa mga blood test ang senyales ng dehydration. Malapot ang kanyang dugo at kinumpirma ng scan na nagkaroon siya ng maliit na ischemic stroke na malamang ay dulot ng isang clot na nabuo sa gabi habang bumabagal ang daloy ng kanyang dugo. Gulat na gulat si Mang Howard, pati na ang kanyang asawa. Wala silang kaalam-alam na ang prutas na akala niya ay nagha-hydrate sa kanya ay siya pa palang humihila ng tubig palabas ng kanyang katawan at kumokontra sa kanyang gamot. Kaya ano po ang aral dito? Maaari pa rin kayong kumain ng pakwan, pero gawin ito ng mas maaga sa maghapon habang mas aktibo pa ang inyong katawan. Kumain ng mas maliliit na bahagi. Kung umiinom kayo ng water pills, kausapin muna ang inyong doktor. At heto ang isang simpleng trick. Sabayan ang pakwan ng isang kurot ng asin o ilang higop ng tubig ng buko para matulungan ang katawan na mapanatili ang hydration. At pakiusap, huwag po itong kainin bago mismo matulog. Kung kayo ay nagigising na tuyo, ang bibig nahihilo sa umaga o parang wala sa balanse, baka hindi lang iyan dahil sa edad. Baka iyan na ang pakwan na nagsasalita. Susunod, titingnan natin ang isa pang matamis na prutas na tila malusog ngunit maaaring tahimik
na nakikialam sa inyong mga gamot. Ngayon, pag-usapan natin ang isang bagay na lasang bakasyon sa probinsya Mangga. Malambot, makatas, natural na matamis, isang prutas na parang gantimpala. Pero kung kayo po ay higit sa sitikwai, lalo na kung umiinom ng gamot para sa blood pressure, ritmo ng puso o kolesterol, ang mangga ay maaaring hindi kasing inosente ng inaakala ninyo. Bakit una ang bigat ng asukal nito? Ang isang tasa ng hinog na mangga ay naglalaman ng halos 45 gramo ng asukal. Mas marami pa iyan kaysa sa isang glazed na donut, at hindi tulad ng mga complex carbs o prutas na mayaman sa fiber. Ang asukal ng mangga ay mabilis na tumatama sa inyong daluyan ng dugo. Para sa isang tumatandang katawan na may mas mabagal na insulin response at marupok na mga ugat, ang biglaang pagtaas ng asukal ay maaaring magdulot ng pamamaga, inflammation, lalo na sa mga ugat na patungo sa utak. At kapag nangyari ang pamamaga sa loob ng mga ugat, ang tugon ng katawan ay bumuo ng maliliit na namuong dugo o clots para madagpian ang pinsala. Sa isang malusog at batang tao, ang mga clots na ito ay karaniwang natutunaw. Ngunit sa isang senior na may makitid na mga ugat, kahit isang maliit na clot ay maaaring makabara sa daloy ng dugo, at doon po nagsisimula ang stroke. Pero meron pa. Ang mangga ay naglalaman din ng isang compound na tinatawag na mangiferin. Mukha itong hindi nakakapinsala, ngunit maaari itong makialam sa isang mahalagang sistema ng detox sa inyong atay, ang cytochrome P450 enzyme pathway. Bakit ito mahalaga? Dahil ang pathway na ito ang responsable sa pag-breakdown ng maraming karaniwang gamot, mga statin para sa kolesterol, gamot sa alta presyon, gamot sa ritmo ng puso, at maging ilang pampalabnaw ng dugo, blood thinners. Kapag pinabagal ng mangiferin ang sistemang ito, ang mga gamot na inaasahan ninyo ay hindi nalilinis ng maayos. Tahimik itong naiipon sa loob ng inyong katawan, at bigla na lang ang isang gamot na matagal nyo nang iniinom sa parehong dosis ay nagiging sobrang tindi. Ito ay nagdudulot ng mga hindi inaasahang epekto tulad ng pagkahilo, pagbaba ng presyon o pagbabago sa ritmo ng puso. At maaaring hindi ninyo paghihinalaan ang mangga. Kaya ano ang matalinong gawin? Kung mahilig kayo sa mangga, kumain lang ng ilang kagat at kainin ito sa umaga o tanghali, huwag sa gabi. Iwasan ang mga pinatuyong mangga, dried mangoes, dahil mas konsentrado pa ito. At laging isabay ito sa protina o taba para mapabagal ang pagsipsip ng asukal. Pinakamahalaga, kung kayo ay may maintenance na gamot, tanungin muna ang inyong doktor bago gawing regular na bahagi ng inyong pagkain ang mangga. Susunod, titingnan natin ang isang prutas na mas pamilyar, ngunit posibleng mas mapanlinlang pa. Mukha silang napaka-inosente. Hindi po ba maliliit, matamis, nakakaginhawa, inihahalo sa mga salad, isinasama sa baon, o simpleng kinakain ng sandakot? Ngunit para sa mga nakatatanda, ang ubas ay may dalang nakatagong panganib na hindi kailanman isinasaalang-alang ng karamihan. Nakikita nyo, ang ubas ay isa sa mga prutas na pinakasiksik sa asukal sa bawat kagat. Kahit isang maliit na dakok lang, lalo na yung mga seedless at sobrang tamis na variety, ay naglalaman ng konsentradong dosis ng glucose at fructose.
At ang asukal na iyon ay halos agad-agad na pumapasok sa inyong daluyan ng dugo, lalo na kung kakainin ninyo ang ubas ng walang laman ang tiyan. Mas mahalaga iyan kaysa sa inaakala ninyo, dahil habang tayo ay tumatanda, nawawalan ng kakayahan ang ating katawan na iproseso ang asukal ng mahusay. Bumabagal ang ating insulin response. Ang ating mga ugat ay numinipis, tumitigas, at nagiging mas sensitibo. At sa loob ng mga marurupok na ugat na iyon, ang biglaang pagdagsa ng asukal ay nagdudulot ng microscopic na pamamaga, maliliit na sugat sa panloob na pader ng inyong mga ugat. Sinusubukan ng katawan na pagalingin ang mga sugat na iyon sa tanging paraan na alam nito. Nagpapadala ito ng mga platelet para bumuo ng mga microclot o napakaliit na pamumuo ng dugo. Sa una, ang mga clots na ito ay maliliit, napakaliit para mapansin. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong maipon o mas malala, maging hindi matatag matanggal sa pwesto at maglakbay patungo sa utak. Dito na maaaring mangyari ang isang transient ischemic attack, TIA, o kahit isang full-blown stroke. At heto po ang nakakalitong bahagi. Dahil ang ubas ay magaan at natural ang lasa, maraming tao ang kumakain nito ng maramihan ng hindi namamalayan. 2, 3, o kahit 4 na tasa habang nagbabasa o nanonood ng TV, walang protina, walang fiber, walang anumang magpapabagal sa epekto ng asukal. Mas malala pa, maraming senior ang kumakain ng ubas sa gabi. Sa paniniwalang ito ay isang matalino at mababang calorie na pagpipilian. Ngunit ang pagtaas ng asukal bago matulog ay maaaring humantong sa pabago-bagong blood pressure sa gabi, pamamaga ng utak at mahinang sirkulasyon sa mga oras mismo kung kailan pinaka-vulnerable ang inyong utak. Kaya heto po ang aking rekomendasyon. Huwag kailanman kumain ng ubas nang walang laman ang tiyan. Huwag itong kainin ng isang buong mangkok. Manatili sa isang maliit na dakok, mas mabuti kung sa umaga o tanghali at isabay ito sa kaunting protina o healthy fat para mapigilan ang epekto ng asukal. At kung kayo ay may diabetes pre-diabetic o umiinom ng gamot sa alta presyon, kausapin muna ang inyong doktor bago gawing araw-araw na ugali ang pagkain ng ubas. Dahil kahit ang pinakamaliliit na bagay ay maaaring makasira ng balanse kapag ang inyong katawan ay naglalakad na sa isang manipis na alambre. Isang baso ng orange juice kasama ng almusal, isang sariwang kahel na hiniwa sa lamesa, marahil ay isa itong karaniwang prutas sa bahay. Napakalusog ng pakiramdam, hindi po ba? Pero kung kayo ay higit sa istinta at lalo na kung kayo ay may maintenance na gamot, ang maaaraw na prutas na ito ay maaaring hindi kasing ligtas ng inaakala. Heto po kung bakit. Ang mga kahel o dalandan tulad ng ibang citrus fruits ay naglalaman ng natural na compound na tinatawag na furanocoumarine. Maaaring tunog chemistry lang iyan, ngunit ang epekto nito sa inyong katawan ay napakatotoo. Ang compound na ito ay nakikialam sa isang mahalagang sistema ng enzyme sa inyong atay na kilala bilang cytochrome P450. Ang sistemang iyan ang tumutulong sa inyong katawan na i-break down ang maraming karaniwang gamot tulad ng mga statin para sa cholesterol, calcium channel blockers para sa alta presyon, mga pampalabnaw ng dugo tulad ng warfarin,
at maging ilang gamot para sa ritmo ng puso. Ngunit kapag ang liver enzyme na iyon ay hinarangan ng citrus compound, hindi na maiproseso ng inyong katawan ng maayos ang mga gamot na iyon. Nagsisimula itong maipon sa loob ng inyong sistema, hindi dahil uminom kayo ng sobra, kundi dahil hindi ito nailabas ng inyong katawan. At diyan na nagsisimula ang problema. Ang inyong blood pressure ay maaaring bumaba ng sobra, maaaring magkaroon ng pamamaga ng kalamnan. Ang inyong pag-iisip ay maaaring maging malabo at maaari kayong makaramdam na wala sa balanse. At para sa ilan, tulad ni Mang Alberto Cruz, maaari itong humantong sa isang stroke. Si Mang Alberto ay 79, isang retiradong trooper ng bus mula sa Pampanga. Mayroon siyang routine ang kanyang gamot sa puso tableta para sa kolesterol at isang mataas na baso ng sariwang katas ng dalandan tuwing umaga. Tinatawag niya itong sikat ng araw sa isang baso. Sa una, maayos ang lahat. Ngunit dahan-dahan lumitaw ang mga senyales. Nakakaramdam siya ng pagkahilo. Kapag tumatayo, medyo kakaiba ang pakiramdam sa umaga. Isang araw habang tumatayo mula sa kanyang silyon, siya ay bumagsak. Sa ospital natuklasan ng mga doktor na nagdusa siya ng isang mild ischemic stroke, ngunit mas malalim pa ang kwentong isinisiwalat ng kanyang mga lab result. Ang level ng kanyang gamot sa dugo ay sobrang taas sa kabila ng pag-inom ng tamang dosis. Lumalabas na ang orange juice na paborito niya ay nakikialam sa kakayahan ng kanyang atay na iproseso ang mga gamot na iyon. Ang kanyang sistema ay naging overloaded, tahimik, dahan-dahan at mapanganib. Kaya heto po ang aking payo. Kung kayo ay umiinom ng anumang gamot, lalo na para sa puso, blood pressure o cholesterol, kausapin ang inyong doktor kung maaaring makialam ang citrus. At isaalang-alang ang pagpapalit ng orange juice sa isang bagay na mas ligtas. Kahit isang patak lang ng lemon o kalamansi sa tubig ay maaaring magbigay ng lasa ng walang panganib. Dahil sa yugtong ito ng buhay, kahit ang tamang ugali na ginawa sa maling paraan ay maaaring maging isang banta na hindi ninyo inaasahan. Amoy tropikal, lasang magaan. At pagkatapos ng hapunan, parang ito ang perpektong guilt-free na panghimagas. Pero kung kayo ay higit sa 60, lalo na kung meron kayong issue sa blood pressure sirkulasyon o umiinom ng gamot, ang pinya ay maaaring lumilikha ng perpektong bagyo habang kayo ay natutulog. Hayaan ninyong ipaliwanag ko. Ang pinya ay naglalaman ng isang natural na enzyme na tinatawag na bromelain. Sa kaunting dami, nakakatulong ito sa panunaw. Ngunit sa mas malaking dami o kapag isinabay sa ilang mga gamot, ang bromelain ay maaaring gumawa ng higit pa sa pagpapaginhawa ng inyong tiyan. Maaari nitong palabnawin ng sobra ang inyong dugo. Kung umiinom na kayo ng mga blood thinner o gamot na nakakaapekto sa pamumuo ng dugo, ang pagdaragdag ng bromelain sa halo ay maaaring maging mapanganib na nagpapataas ng panganib ng internal bleeding, lalo na sa utak. Pero simula pa lang iyan, ang pinya ay meron ding napakataas na glycemic index. Ibig sabihin, ang asukal na taglay nito ay mabilis na tumatama sa inyong daluyan ng dugo na nagdudulot ng mabilis na pagtaas ng blood glucose. Sa gabi,
Kapag ang inyong katawan ay bumabagal na, ang asukal na iyon ay umiikot lang. Nagdudulot ito ng stress sa inyong mga ugat, lalo na sa utak. At kung ang inyong sistema ay vulnerable na, ang stress na iyon ay sapat na para mag-trigger ng isang stroke habang kayo ay natutulog. At nariyan pa ang asido. Ang pinya ay isa sa mga pinaka-acidic na prutas. Kahit hindi kayo nakakaramdam ng heartburn, ang asidong iyon ay maaaring magdulot ng silent reflux habang natutulog. Ang maliliit na dami ng acid mula sa sikmura ay maaaring umabot sa itaas na daanan ng hangin at magbawas ng oxygen sa utak. At ipinakita sa mga pag-aaral na ang pagbaba ng oxygen sa gabi ay direktang nauugnay sa mga stroke sa madaling araw na kadalasan ay mas malubha. Kaya kapag pinagsama ninyo ang asido-asukal at epektong pampalabnaw ng dugo, ang pinya, lalo na kung kinain sa gabi, ay maaaring maging isang mapanganib na cocktail para sa mga nakatatanda. Ang payo ko, kung mahilig kayo sa pinya, kainin ito ng mas maaga sa maghapon at palaging sa maliliit na bahagi lang. Iwasang kainin ito nang walang laman ang tiyan at maging mas maingat kung umiinom kayo ng anumang gamot na nakakaapekto sa pamumuo ng dugo, dahil ang inyong utak ay hindi nangangailangan ng mga sorpresa habang kayo ay natutulog. Kailangan nito ay katatagan, oxygen at kapayapaan. At kung akala ninyo ay mapanganib na ang pinya, maghintay kayo hanggang marinig ninyo ang tungkol sa saging, isang prutas na pinagkakatiwalaan natin mula pagkabata na maaaring tahimik na kumakalaban sa inyo habang kayo ay tumatanda. Para sa marami sa atin, ang saging ay ang comfort food ng pagkabata. Malambot, matamis, madaling tunawin. Parang ito ang pinakaligtas na pagpipilian sa mangkok ng prutas. Ngunit, pagkatapos ng edad 60, lalo na kung walang laman ang tiyan o unang-una sa umaga, ang saging ay maaaring hindi kasing inosente ng inaakala. Heto kung bakit. Habang hinog ang saging, ang mga starch nito ay nagiging simpleng asukal. Kaya mas matamis ang lasa ng mga sobrang hinog na saging. Ngunit nangangahulugan din ito na mas mabilis itong tumatama sa inyong daluyan ng dugo. At kung mas maraming itim na batik ang nakikita ninyo, mas tumataas ang glycemic index nito. Para sa mga tumatandang katawan, ang mabilis na pagdagsa ng asukal na ito ay maaaring maging isang tunay na problema. Bakit? Dahil habang tayo ay tumatanda, bumababa ang ating insulin sensitivity. Ang ating mga bato ay hindi na gaanong mahusay magproseso ng potassium. At ang ating mga ugat ay tumitigas, hindi na kayang harapin ang mga biglaang pagbabago sa presyon. Ang saging ay natural na mataas sa potassium, na mahalaga naman, ngunit sa malaking dami o kapag isinabay sa mga karaniwang gamot tulad ng ACE inhibitors o diuretics, maaari nitong itaas ng sobra ang level ng potassium. Ang kombinasyong iyon, mataas na asukal, mataas na potassium, at mahinang hydration pagkatapos matulog, ay maaaring tahimik na magpataas ng blood pressure, baguhin ang ritmo ng puso, at maging daan para sa isang stroke. Hayaan ninyong ikwento ko si Aling Margarita. Siya ay 76, isang retiradong librarian mula sa Laguna. Tuwing umaga, sinisimulan niya ang kanyang araw sa isang smoothie na karaniwang gawa sa 2 hinog na saging,
Iyon ang kanyang paraan ng pagkain ng malinis. Isang umaga nagising siyang medyo nahihilo. Ang kanyang pananalita ay parang bumagal na tila hindi sumusunod ang kanyang bibig. Napansin ito ng kanyang asawa at isinugod siya sa ER. Ang diagnosis, isang mild ischemic stroke. Mataas ang kanyang potassium, tumaas ang kanyang blood sugar, at biglang tumaas ang kanyang blood pressure sa gabi, malamang habang siya ay natutulog. Dahil lang ba ito sa saging? Siyempre hindi. Ngunit ang kombinasyon ng sobrang hinog na prutas, walang tubig, walang protina at dehydration sa umaga ay lumikha ng perpektong bagyo para sa kanyang vulnerable na sistema. Kaya ano po ang aral dito? Ang saging ay hindi ang kalaban, ngunit kung araw-araw ninyo itong kinakain, lalo na ang mga hinog, gumawa ng ilang simpleng pagsasaayos. Pumili ng medyo lunti ang saging kaysa sa mga may batik-batik. Uminom muna ng isang basong tubig. Magdagdag ng kaunting protina tulad ng isang nilagang itlog o isang kutsarita ng peanut butter upang mapabagal ang panunaw. At iwasang simulan ang inyong araw sa isang biglaang pagtaas ng asukal. Dahil kahit ang mga pinakapamilyar na pagkain ay maaaring tahimik na magbago kapag ang inyong katawan ay nagbago na rin. Kung umabot po kayo hanggang dito, nais kong magpasalamat mula sa kaibuturan ng aking puso. Dahil nangangahulugan ito na nagmamalasakit kayo hindi lang sa inyong kalusugan, kundi sa pananatiling malakas, malaya at may kaalaman habang kayo ay tumatanda. Ang video na ito ay hindi ginawa para takutin kayo. Ito ay ginawa para gisingin kayo sa kung ano talaga ang nangyayari sa loob ng inyong katawan pagkatapos ng edad 60. Ang katotohanan po, nagbabago ang inyong katawan. At kahit ang pinakamalusog na gawi mula sa inyong kabataan, tulad ng isang mangkok ng prutas sa umaga o isang hiwa ng pinya pagkatapos ng hapunan, ay maaaring kailangan ng tingnang muli. Ngunit heto po ang magandang balita. Hindi ninyo kailangang isuko ang pagkain ng prutas. Kailangan nyo lang itong kainin sa matalinong paraan. Pumili ng mas maliliit na bahagi. Isabay ang prutas sa protina o healthy fat. Kainin ito ng mas maaga sa maghapon, hindi kapag walang laman ang tiyan at hindi bago matulog. At laging kausapin ang inyong doktor kung kayo ay may maintenance na gamot, lalo na kung ito ay may kinalaman sa blood pressure, cholesterol o sirkulasyon. Ito po ang mahalagang aral sa yugtong ito ng ating buhay. Ang pagkain ay maaaring maging gamot, ngunit maaari rin itong maging panganib. Ang susi ay ang pagkakaroon ng tamang kaalaman at pagiging maingat. Karapatan ninyong magkaroon ng kalinawan. Karapatan ninyong magkaroon ng kontrol. At karapatan ninyong ma-enjoy ang inyong kinakain ng walang takot at walang pagsisisi. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, na mas maunawaan ang inyong katawan, mangyari po sanang pindutin ang thumbs up. I-share ninyo ito sa isang taong mahalaga sa inyo, lalo na kung sila ay higit sa 60 at iniisip pa rin na ang prutas ay laging ligtas. At mag-iwan po ng komento sa ibaba ng salitang nauunawaan kung kayo ay magsisimula ng maging mas maingat sa inyong pagkain. Kung bago po kayo rito, sana ay mag-subscribe kayo sa ating channel. Bumubuo tayo ng isang komunidad ng mga nakatatanda na nais ng higit pa sa pangkalahatang payo. Nais nila ng katotohanan
kalinawan at mga tunay na paraan upang manatiling malusog, masigla at matalas ang isipan. Dahil hindi po ninyo narating ang edad na ito para lang isuko ang inyong kalakasan sa isang pirasong prutas. Mas malakas po kayo kaysa riyan.